siguro yan. So, dito naman ako mga kabayan. Kumusta po kayo? Mga viewers ni Pugong Biyahero, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Lalo-lalo yung mga tagahanga ng Chris Pau. Kumusta po kayo? Lalo-lalo yung mga OFW natin sa abroad. Nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ingat-ingat kayo dyan sa inyong mga trabaho. Saan man kayo pa naman doon na roon. Sana po nasa mabuting kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? Batiin ko muna kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. At no skipan. Okay? Ito mga viewers ko, meron ako dito i-upload dahil magbabasa tayo, babasahin lang natin yung mga baser ng Chris Pau, mga viewers ko. Ito, babasa lang ako dito sa, sa mga comment dito sa mga upload video ni Pugong Biyahero patungkol nga sa kayang mga mission at yung Chris Pau, kung ano ba, kung saan na ba sila, mga viewers ko. So, meron ako dito ang isa, babasahin. Ang sabi dito, nakakainis naman si Pugong Biyahero. Pag kumain sila, malayo si Krishna sa kanya, dapat magkatabi sila. Sagutin natin yan, mga viewers ko. Alam nyo, mga viewers ko. Alam mo, Christina. Oh, kapangalan pa ni Krishna. Alam mo, Christina ito eh. Hindi ako pwede na magkatabi sila kumain. Alam natin, nasa loob sila ng PB House, di ba? Marami kasi sila roon. Marami sila roon at puro mga lalaki. Siyempre, for delikadisa rin, ayaw rin ni Pugong Biyahero ng gano'n na magkatabi sila kumain at baga sabay-sabay sila pero ayaw niyang gano'n na magkatabi sila kumain kasi baka naman habang kumakain sila, tutuksuhin pa rin sila ng mga kasamahan niya. Di ba gano'n yan mga viewers ko? So, nagbibigay lang siya ng respeto. Respeto pa rin, pinapayari Pugong Biyahero. At maganda rin yung ginagawa niya na gano'n para hindi masyado mapag-usapan sila dyan sa PB House. Ba? So, meron pa dito. Sabi naman dito, meron pa dito. Ito na may para kay Krishna naman. Napaka-OA ni Krishna at sobrang arte. Parang galaw-gaw. Sagutin natin uli yan, mga viewers ko. Hindi natin masasabi yan na OA si Krishna. Hindi rin natin masasabi na galaw-gaw si Krishna. Talagang kalog lang siya. Kalog. Alam nyo, mahirap naman kasi yung masyadong seryoso ka sa buhay. Kailangan paminsan-minsan magbigay ka rin ng saya. Hindi lang sa ating mga viewers na binibigyan niya ng saya, maging yung grupo ng PB team. Di ba ganun yun? Hindi siya OA. Talagang ugali niya na ni Krishna yan, yung maging masayahin at kalog. Di ba? Talagang kwela lang siya talaga. At yun naman ang gustong-gusto natin mga viewers kay Krishna. Di ba? Doon nga natin siya nagustuhan sa kanyang style na yan Di ba? Lalo pag natututukan siya ng camera, maarte siya, di ba? Papababy siya, di ba? Mga ganon. So, ugali niya na yan. Kaya, kailangan masanay na tayo. Ito, meron naman dito. Sabi ni Lolita, nakita ko, tinapik ni Pugong Biyahero ang kami ni Krishna. Ang sakit nun, Mahal ba niya talaga si Krishna? Mga ganon katanungan, mga viewers ko. Ito mga katanungan mga baser. Mga baser to nagmamalasakit lang kay Krishna. Sagutin ulit natin yan. Alam nyo, yung pagtapik naman ni Pugong Biyahero doon, napakalakas, ay, part yun ng kanilang biruan. Siyempre, nagbinibiro ni Krishna si Pugong Biyahero, biniro niya, at napatapik ni Pugong Biyahero si Krishna. Abuti na lang, dinatapon yung kape kasi may hawak na tasa si Krishna doon Buti dinatapon yung kape. Kung matapon man yun, wala problema kasi yung ilalim naman ng duyan ay lupa naman. Hindi naman sa loob ng PB House. Di ba ganun yun?
talagang ganyan lang sila magbiruan. At mayroon naman doon cameraman yung tumututok sa kanilang dalawa Di ba? Hindi lang naman sila nandoon, meron pa kasamaan sila roon. So ganon. Alam nyo, talagang masasabi natin na talagang mahal ni Pugong Biyahero to si Krishna. Mahal talaga ni Pugong Biyahero to si Krishna. Bakit? Sabi ko, mahal niya. Nagtapat siya na pag-ibig Di ba? Kadami-dami ng babae dyan na mga professional pa, masabi natin. Pero bakit si Krishna nagustuhan niya? Di ba ganun yun? Kaya nahulog ang loob ni Pugong Biyahero kay Krishna. At nagtapat nga ito ng pag-ibig. At nasabi nga niyang mahal niya. Niya na si Krishna. Di ba ganun yun? So meron naman dito, bakit parang takitang tao lang yung ginagawa ni Pugong Biyahero ng pagmamahal kay Krishna? Sabi naman ito ni Lord G. Sabi ni Lord G, Evangelista. Mabers ko. Pakitang tao lang daw ito napakita ni Pugong Biyahero kay Krishna. Hindi naman siguro. Nakita niyo naman yung closeness nila. Nakita niyo sa mga videos. Kulang na lang yakapin ni Pugong Biyahero si Krishna. Inaakbayan niya, nag-holding hand sila. So, ganun. Ganun si Pugong Biyahero magbigay ng respeto kay Krishna. Ayaw niyang mag-take advantage din kay Krishna. At ganoon din si Krishna, ayaw niya rin magpalata na mayroon siyang pagtingin kay Pugong Biyahero. Ayaw niya rin magpalata. Siguro, hinihintay lang ni Krishna yung right time, di ba? Yung tamang oras. At doon nga natin malalaman, sa February 9, hindi natin alam, baka sagutin siya ron sa February 9. Mas lalong inaabangan natin yung February 14. Di ba? Kaya, abangan lang natin yung susunod na upload video, katong upload video nila patungkol sa kailang dalawa. Di ba? Meron naman doon na napanood tayo doon, may nasa luyan sila, dalawa sila, na live nila dalawa, di ba? Na yun nga, nagsabi kasi Pugong Biyahero, di ba? Na dumadaan sa proseso. Hindi niya minamadali si Krishna. Basta nasabi niya na yung nararamdaman niya kay Krishna, so nasa kay Krishna na yon. Kung anong kasagutan. Kaya tumitingin si Krishna kanya Siguro, ina-analyze si Krishna kung totoo ba yung sinasabi ni Pugong Biyahero, hindi lang on camera. Pero, nagsabi na rin si Pugong Biyahero, kung mapakinggan nyo yung kailan live, na nag-uusap sila ni Krishna in private, na walang camera. Nag-uusap sila. Siguro, mga viewers ko, siyempre, napapag-usapan nila yung future nila. Kung anong magiging kahinatnan nung magiging relasyon nila. Di ba? Hindi natin alam kung ano magiging kahinatnan ng kailang relasyon. Kung meron man namumong relasyon sa kanila, bagamat nagtapat na si Pugong Biyahero, hindi natin alam kung sinagot na siya ni Krishna. Off-cam. Di ba ganun yan? Kaya abangan natin sa February 14. So ganun lang. Ayaw lang ni Pugong Biyahero, sabi nga niya, hindi ko siya minamadali. Alam niyo na, may edad na ako at si Krishna bata pa. Baka naghahanap pa si Krishna ng kasing edad niya o mas mataas ang edad sa kanya, hindi na magganong kataasan. Hindi katulad niya na 40 years old na siya, di ba? Tanda na siya. Kung tawagin nga ni Nanay Nids, parang anak niya na lang si Krishna. Di ba? Kaya masasabi natin, age doesn't matter naman. Di ba? Ganun yun. Kaya, hayaan lang natin tumakbo yung kailang relasyon dalawa. Kung saan sila dadalhin. Di ba? At maganda nga itong ginawa ni Pugong Biyahero na nagtapat siya on-cam at napanood natin. Hindi yung nagtapat siya na off-cam. Hindi natin alam. Nagsasama-sama sila na pala. Di ba ganun yun? Pero, dahil nagtapat na si Pugong Biyahero sa ganun, kay Krishna, pwede nating sabihin na sila na nga. At yung February 14 ay February 14 na pag-uusap nila na sinaabangan natin na nakararami,
ng mga viewers, tagahanga ng Chris Pao, ay masabi nating formality na lang yon. Di ba ganun yan, mga viewers ko? Kasi makikita nyo naman yung closeness ng dalawa. Yung sweet nilang dalawa. Nakita nag-uusap sila dun sa, sa duyan. Dalawa lang sila, mga viewers. Tinukala ng camera. At sinasagot yung mga katanungan doon sa comment section. Kung anong comment ng mga viewers. Kasi alam nyo naman, marami tagahanga itong Chris Pao at nag-aabang. Diba ngayon? Ganun yan, mga viewers ko. Kaya kapanapanabik yung mga susunod nilang Tapos meron pa dito comment, mga viewers. Ang sabi, baka sa lista ito si Pugong Biyahero pag sila na ni Krishna. Sagutin din natin yan. Siguro naman, mga viewers ko, hindi naman siguro ganun. Kasadista si Pugong. Kasi kung sa lista ito, mga viewers ko, hindi ito mamahalin ng marami. Hindi ito mamahalin ng pamilya niya. At dati mga viewers, di natin ito mamahalin kung sa lista ito si Pugong Biyahero. Nakita nyo, nagtitiis, akyatin yung bundok, makapaghatid lang ng tulong pagmamahal sa mga beneficiary niya. At ang kagandahan pa nito sa kanya, may mga scholar siya. Sa tulong na rin ng mga sponsor. Di ba? Tapos meron pa dito, yung pinapakita ni Pugong Biyahero, parang wala akong nakikitang pera mula sa kanya. Yung binibigay ng tulong sa mga beneficiary niya ay galing sa mga sponsor. Nasaan yung kinikita niya sa YouTube? Yan. Napansin nyo pala yun, mga ganon. Kung mapapansin nyo, si Pugong Biyahero naghahatid ng tulong pagmamahal mula sa mga sponsor, lalo sa mga beneficiary niya, lalo sa mga scholar niya. Di ba? At wala nang galing sa pera o galing sa kanya. Pero meron siyang sinasabi yung anonymous, mga viewers ko. Tandaan natin yung sinasabing anonymous, di natin alam yun kung saan galing yun. Maaaring galing sa kanya o galing sa isang sponsor na ayaw magbabanggit ng pangalan. Di ba ganun yun? Pero galing sa kanya. May napanood naman tayo na, di ba, may mga scholars siya na hindi nawalan ng sponsor, di ba? Pero siya yung nag-aabot na rin doon sa scholar na pinapag-aral niya. Huwag lang masira yung pangarap ng bata, ng estudyante na kanya tinutulungan, ang pag-aaral. So, nanggagaling pa rin sa kanya. Mayroon naman papanaman tayo, hindi naman lagi gano'n na, ito, bibigay ako, meron dito kay galing kay madam ganito, kay ganito, sa sponsor natin. Hindi gano'n eh, hindi lang gano'n eh. Kung panonoorin niyo yung mga yung mga previous upload niya, may nanggagaling din naman sa kanya kahit paano. Di ba? May nanggagaling naman sa kanya, hindi yung galing lang sa mga sponsor. Di ba? Pero, pwedeng sabihin natin, strategy lang ni Pugong Biyahero yan. Na galing sa kanya, sasabihin niya galing sa sponsor, para dumami nga naman yung tumulong sa mga scholar. At hindi lang siya ang tumutulong, maging yung ibang sponsor na nangangarap na mayroon silang papag-aralin na estudyante at pangarap nila makapagpatapos ng isang estudyante na tinutulungan ni Pugong Biyahero. Di ba ganun yan? Kahit paano, proud sila na yung bata na yan nakapag-graduate dahil sa aking tulong. Di ba ganun yan? Kaya itong mga estudyante, huwag nila sayangin yung pagkakataon na minsan lang dumating sa buhay yung may nagpaparal sa kanila. Talaga pagsikatan na, pagbutihin nila, pag-aaral, huwag nila sayangin, huwag sila mag-absent, at yung grades dapat hanggat maaari manatili o mas mataas pa. Di ba ganun yun? Kasi napanood nila yung pag naghati ng tulong si Pugong Biyahero, galing sa sponsor, galing. Wala yung galing sa kanya. Di ba? Siguro, kinukumpare nila sa isang vlogger na sikat din, na charity vlogger, na galing mismo sa kanya, sa kinikita niya sa YouTube, yung tinutulong niya. Bukod sa binibigyan ng sponsor, dinadagdagan pa niya. Di ba? Ito yung galing sa sponsor, siyempre, galing sa akin, galing sa kinita ko, sa YouTube, ito naman galing sa akin. Di ba? Ganun yun. Hindi ko nababagitan ng pangalan nun, ha? Kasi para hindi tayo magkaroon ng comparison. Di ba? Pero totoo naman yon, nakikita naman natin. At talagang likas na ginagawa nitong taong ito, nitong charity vlogger na napapanood natin, na pag tumulong siya talaga, hindi lang yung galing sa sponsor, manggagaling pa rin sa kanya yung sa kinita niya sa YouTube, yung tinutulong niya, bibigay rin niya ng tulong. So, ganun. Na pansin nyo pala yun, na para karamihan na binibigyan ng tulong ni Pugong Biyahero ay galing sa mga
sponsor. Or binibigkas niya, ito, dudukot niya sa bulsa niya, galing kay ganito, ganito, ganito. Siyempre, papagana rin yon doon sa nagbigay ng tulong. At totoo naman yon, di ba? Na pag nagabot ka ng tulong, pagmamahal, at galing sa akin, halimbawa, galing sa akin, nagbigay ako, ipapabot ko kay Pugubiyahero para ibigay doon sa tinutulungan niya. Di ba? Napakasarap pakinggan nun. Para transparency ang tawag doon. Pero ang hinahanap siguro nila, yung itong nag-comment na hinahanap siguro niya, yung galing pa sa kanya, bukod sa binigay ng sponsor, 5,000, binigay ng sponsor, dadagdagan niya ng another 5,000 na galing naman sa kanya kinita sa YouTube. Hindi puro kabig ng kabig. Siguro ganun lang. Kaya, yan lang ang ating mga kasagutan, mga viewers ko. Comment natin dito sa video patungkol sa kay Pugubiyahero at sa Chris Pao. Di ba? Yan lang sa akin mga viewers ko. Napansin pala ng mga viewers yon. Pero hayaan natin yon dahil paraan niya ni Pugubiyahero. Diskarte niya yan para naman ganahan yung mga nagbibigay tulong, pagmamahal doon sa mga beneficiary niya at tutulungan. Hindi lang siya nagbibigay ng tulong, maging yung sponsor. Di ba ganun yun? Tandaan natin nagbibigay si Pugubiyahero, may anonymous kung tawagin, anonymous. Kaya hindi natin alam yun, maaaring galing sa sponsor o mismo galing sa kanya. Strategy na yun. Paraan niya yun. Na gano'n, di ba? Para na may ito binibigyan niya tulong ng beneficiary, ay may mapakapanood at makuha yung puso, o magbibigay siya ng tulong doon. Dadagdagan niya ngayon yun. Magpapadala siya ngayon kay Pugubiyahero at ibigay doon sa taong tinutulungan niya. Di ba gano'n yun? Paraan din yun. Diskarte lang yun. So, okay. Yan lang sa akin. Salamat sa mga comment nyo dito sa sa patungkol kay Pugubiyahero at kay Krishna at sa Chris Pao. Okay? Shout out sa inyo lahat ng mga viewers, lalo sa mga basher. Mga basher to maliit lang, konti lang to sila mga viewers ko. Huwag natin masyadong paan sila. Basahin lang natin at kailang mga comment. Yan naman ay paalala lang siguro yan. Hindi naman masyadong lang siniseryoso. Di ba? So, yan na sa akin. Shoutout pala sa hinahangan ko, Charity Vlogger. Unang-una kay Pugubiyahero, sa iyong team. Sir Paul, shoutout sa inyo lahat. Ingat kayo lagi sa pag-mission. Kay Kalinga Prab, Kuya Bal, at Idna, Ate Jack. Sa mga viewers na mga sinabi kong Charity Vlogger, welcome kayo sa aking channel. Kung di pa nakapag-subscribe, subscribe lang po kayo, like, share, and comment at iskipan. Okay? Yun lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalan po tayo ng pamilya.